Magandang araw! Lubos naming ikinagagalak na muling makasama kayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. Ito ang inyong lingkod, Binibining Crislin Lapurga mula sa Moncada National High School. Ang posibilidad ng paglikha ng mga bagong salita at paraan ng pagpapahayag bilang representasyon ng mga karanasan, layunin at mithiin ng tao. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa antas ng wika. Ano nga ba ang wika? Ayon sa isang linguistika na si Henry Gleason, ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong nabibilang sa isang kultura. Tama! Dahil ang wika ay isang instrumento at daluyan ng ugnayan ng mga tao. Wika rin ang susi sa pagkakaisa o pagkakawatak-watak. Kaya lubos na makapangyarihan ng wika dahil ito ang tulay upang magkaunawaan ang mga taong may kani-kaniyang paniniwala, hangarin at pagkakakilanlan. Ngunit alam nyo ba na sa bawat araw na pakikipag-usap natin sa ating kapwa, nakagagamit tayo ng mga salitang nauuri sa antas ng wika? Narito ang mga antas ng wika. Una, ang formal na antas ng wika. Ito ang mga salitang standard dahil kinikilala at tinatanggap ng nakararami. Ang formal na antas ng wika ay nauuri sa dalawa, ang pambansa at ang pampanitikan. Ang pambansa, ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pamwika sa lahat ng paaralan at maging sa pamahalaan. Halimbawa nito ay ang salitang ina, ama, asawa. Pangalawa, ang pampanitikan. Ito ang mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Halimbawa nito ay ang salitang ilaw ng tahanan sa halip na ina. Haligi ng tahanan sa halip na ama, at may bahay sa halip na asawa. Ang pangalawang antas ng wika ay ang impormal o di formal. Ito ay ang mga salitang karaniwan, palasak, pang-araw-araw at ginagamit sa madalas na pakikipagtalastasan. Ang di formal na antas ng wika ay nauuri sa tatlo: ang balbal, kolokyal at lalawiganin. Ang balbal, ito ay tinatawag sa Ingles na islang na karaniwang ginagamit sa mga kalye kung kaya't madalas itong tawaging salitang kanto o salitang kalye. Mga halimbawa, bagets na ang ibig sabihin ay kabataan. Datong na ang ibig sabihin ay pera. Kolokyal naman, ito ang mga pang-araw-araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong impormal. Madalas ginagamitan ng mga pampaikli o pagkakaltas ng ilang titik sa mga salita upang mapaikli ang salita. Mga halimbawa, pre nang ibig sabihin ay pare, lika nang ibig sabihin ay halika. At panghuli, ang lalawiganin. Ito ang mga salitang ginagamit sa mga lalawigan o probinsya o kaya naman ay isang partikular na puok kung saan nagmula ang wika. Mga halimbawa, kaon mula sa salitang Bisaya na kain. At ang salitang biyag mula sa salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay buhay. Naunawaan ba ang mga antas ng wika? Magaling! Kung gayon, kunin ninyo ang inyong sagutang papel at sagutin ang mga sumusunod. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Crislin Lapurga. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mga guro at magulang, ating pagtulungan, kabataan ay turuan natin.
Kahit na nasa tahanan, pag-aaral ay tutukan, oras at kasanayan ay ilaan. Sulong edukalidad, magbago man ang panahon, ipagpatuloy ating layunin, patatagin ang edukasyon. Itulay ang gabay sa pagkatuto, itulay edukasyon itatawid sa'yo, itulay paaralan nilalayo sa'yo, itulay sa makabagong panahon, itulay para sa kabataang Pilipino. Kayo ba'y may katanungan at hindi maunawaan? Kami ang gabay at tulay na magtuturo sa'yo. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa'yo.